So, if block A and block B has a mass of 10 kilograms and 6 kilograms. Wait, ang laki ng sulat ko. Next, are placed on the inclined plane and released. Determine the force developed in the link. Saan namin na-develop? The coefficient of kinetic friction between the blocks and the inclined planes are 0.1 for mu A and then 0.3 for mu B. Neglect the mass of the link. So, ano-ano yung mga force na nag-act sa kanya? So, unahin natin yung normal force. So, the normal force at A, and then this is the normal force at B. Okay. And then, saan yung acceleration neto? Inclined at a 30 degrees. So, this is the acceleration. Saan yung friction? So, this is mu A times NA, and then this is mu B NB. Okay? So, ngayon, i-consider muna natin yung block A. No, i-cut natin siya dito sa section na yan. No, consider natin yung nasa taas. May bagyo ba? Ano? Sana buko. Sana walang pasok. Wala naman. So, di ba ano sa tingin nyo yung link? Compression or tension? Ito kasi pwedeng mangyari, no? Pwedeng si B, kasi di ba parang makikita nyo, na imagine niyo si B, mas magaspang. Tapos madulas dito. Tapos mas mabigat pa to. Ibig sabihin, pwedeng mabagal tong gumalaw. Tapos ito, nako-compress. So, ibig sabihin, compression siya. No? Pwede, no? Or pwede rin na mas mabigat to, kunwari, mas mabigat din to, mas magaan to sa bigat. Tapos ito, siguro madulas ito magaspang. Pwedeng inihila nito sa sobrang bilis nito, gumagalaw din yan. So, depende kung ano yung nandoon. So, again, kung in-assume nyo naman na tension, okay lang. Baka mag-negative, no? So, syempre, i-assume natin na tension para mamali. Diba? Tension natin, no? Tension natin. So, di ba pag tension, hinihila niya yung member. So, this is the tension at the link. Or the force P na lang. No? Para magandang tignan. So, nasan yung acceleration? Andyan. Okay. So, i-rotate natin yung axis natin. So, yung axis natin ay nandiyan na siya. So, ito, ano yung angle niya? Ito, ano yung angle niya dito? 30. No? Again, from the horizontal, magiging from the vertical na siya. So, using the summation ng forces along Y prime, and then this is X prime. So, using summation ng forces along X prime is equal to Y prime pala muna, sorry. Y prime is equal to 0. So, ano yung mga forces along Y prime? Si NA. Ang moment minus 10 times 9.81 kasi nakamas lang siya. Cosine of 30 equals to 0. So, magkano si NA? Newtons. And then using summation ng forces along X prime is equal to
MA kasi nandoon yung acceleration. So, ano ni mga forces? Assuming to the right positive. So, we have P minus 0. Ano yung mu ni A? 0.1 times 84.9571 minus a plus 10 by 9.81 sine pala, no? Lipat ko lang, di kasha. Sine of 30. Meron pa ba? Wala na. Equals to M. Ano yung mass niya? 10 times the acceleration. So, we have P and A. So, transpose lang natin. P minus 10A is equal to, yung constant na to, ililipat mo sa kabilang side. Or, subtract both sides. Magkano po? Positive? 40 o negative? Negative 40.55. This is our equation 1. Then next, considering the block B. Save. Okay, nasundan. Again, no, napakalaga ng free body diagram. So, again, yung tension natin dito. So, this is the force P. So, rotate natin uli yung ating axis. So, this is the angle 30. Multiply ng 9.81. This is Y prime and this is X prime. So, using the summation ng forces along Y prime is equal to 0. So, ano yung mga forces? Nandyan si NB minus 6 by 9.81 cosine of 30 equals to 0. So, magkano si NB? 50.973 newtons. And then, using summation ng forces along X prime is equal to MA. So, ang mga forces to the right ay negative P minus 0.3 NB. So, 50.9743. Tama ba 0.3? Tama. 0.3. Plus 6 by 9.81 sine of 30 is equal to 6A. So, transposing. So, we have negative P minus 6A is equal to positive, negative. Negative 13.1377. Equation 2. So, combine the two equation. Equation 1 and equation 2. So, magkano si P and A? P is equal to negative 3718 and the acceleration is 3.418. So, ibig sabihin, yung P natin is 6.3718 Newton compression. And then, assume lang kasi natin siyang tension. Ibig sabihin, mali nga ng direction. So, yun yung force sa link. Ano?